I-discuss muna natin ang current situation para malaman natin kung para sa iba ang reading o hindi. Dito ang side mo at dito naman ang side ng other person. So, sa side mo muna. Ayusin ko lang sandali. Kasi, gagawin ko tong thumbnail. Kaya, dapat presentable. Pero, pwede nyo namang skip na tong part na to. Para mabilis. O, pwede nyo ring pabilisin ng video. Gamit ang playback speed dyan sa settings. Pwede na to. Current situation sa side mo dito. Ito side mo. Ano to? Ang dating kasi nagsisimula yung iba sa inyo na magkaroon ng sakit. Ewan ko, pangit kasi nung combination dito. Parang nagsisimulang magkaroon ng depression. Kung dito literally sakit. Sabihin natin, yun nga, may mental problem, anxiety, depression. So again, mukhang nagsisimula pa lang yung case dito. Okay? Ano itong ano? Presente di Pietre Preziose. May dumalaw siguro sa iba sa inyo. Kung halimbawa, literally, nagkasakit. Hindi nakapasok o naratay sa kwarto. At yun nga, may sakit. Dinalaw ka siguro. O nag-care naman, somehow. Yung portion mo sa iyo. O, ewan ko, binigyan ka siguro ng suhol, gift, money, para lang gumaan ang pakiramdam mo kung yun nga, nagkasakit ka. Masyadong specific yung kwento dito. So, ewan ko kung nagkasakit ba yung iba sa inyo o nagkakasakit ngayon. At yun nga, pinisita ng poso niya. O, kung di man ganun na binisita, ay nag-send ng money, gift, fruits, anything na parang mahahawakan. Pampalubag loob o pakonsuelo. O kung di pa bumibisita o hindi pa nangyayari tong bigayan ng something, ay siguro wini-wish mo na yun nga, bisitahin ka o may bigay sa yung something.
Ngayon, ito current situation sa side mo. Sa other person. Pero ewan ko kung kayo pa ba dito. Pensiero. Mesa Jere Malinconia. Well, sa side niya, sad din. May someone na sad dito. Siguro dahil di sila nagko-connect nowadays. At may someone dito na parang nag-iisip kung kakausapin ba niya to o hindi. Parang no contact sila ngayon o may problem sa communication nila nowadays. At yung isa sa kanila ay yun nga, nag-iisip kung siya ba ang magpa-first move na mag-contact. Kumbaga ngayon na hindi sila nag-uusap. May someone dito na depressed tulad mo. Laging nag-iisip. So parang pares lang yung scenario dito sa case nyo, pero sa'yo yata yung mas malala na parang naratay sa kama. So yung sa'yo siguro yung naratay sa kama na malala, yun nga, literal na nagkasakit. Pero dito sa other person mukhang mentally lang yung problem. Anxiety, depression. So, iniisip ko. Kayo pa ba? Yes or no? Kayo pa ba? Hindi na. No kasi to. E di sila. Tingnan natin kung sila din ba. Kasi no contact sila. Oo, sila pa. At nandito ang Knight of Cups. Sa'yo nga Shattered Dreams. So, sa madaling salita, break na pala kayo. At kung nagkasakit ka man nowadays, ay ine-expect mo siya na bisitahin ka o i-communicate ka, kamustahin ka. Wish mo siguro yon. Dito, sila pa. Nandito yung Knight of Cups na, ayan nga, romantic proposals. Ano kasi to? Ayan nga, dating, attraction. Romance in general. So, sila. Kaya lang no contact sila. Bakit kaya? So, again, break na kayo sila. Bakit may problem sa communication dito? Anyari. Ano yun? Problema nitong mga ito. May someone na ayaw makipag-ayos. Relationship problem. Relasyon na parang parang zombie. In a way na dead na. Pero buhay pa rin. Para ba explain yan? Kasi flagging a dead horse. Nahanap ko yan sa internet. Nalimutan ko. Kasi ano ba meaning na? Teka. Hanapin ko lang sa internet.
flogging the dead horse, meaning I waste time and effort trying to do something that is impossible. So yun nga, tulad nga ng sabi ko kanina, parang deads na yung connection nila. Wala nang katutunguhan na kahit anong gawin nila, hindi na mabubuhay. Parang zombie nga. Hindi na siya babalik sa normal na tao ulit. Na deads na. Parang gano'n. So sabi dito, what is the saying like flogging a dead horse? In the UK, we normally say or used to say, because I don't often hear it now, flogging a dead horse. Wasting your time would be another way of putting it, but not nearly so graphic. It's a lost cause. Banging your head against a brick wall. So, waste your time pala meaning nun. So, relationship nga, parang sasayang lang sila ng panahon dahil walang patutunguhan. Bakit kaya? Kasi, meant na talaga ang senaryong to o kwento nila na mag-end. Pero, for some reason, may someone sa connection nila na ayaw pa mag-let go. Ang main problem ay lack of independence, stability, security, reckless spending. Ayan, yung 9 of Pentacles na reversed position na parang try pa natin baka mag-work pa, pero mukhang wala na talagang patutunguhan. So sa madaling salita, break na kayo sila, pero mukhang pa-break na rin talaga to. Parang nasa toxic connection sila. In a way na alam nilang toxic pero hindi sila maka-let go sa isa't isa. For some reason, pero alam ko na pala yung reason. Ito nga ang reason na yan. Lack of independence, stability, security, reckless spending. So, tingnan natin ano mangyayari sa future ng mga to. Well, edi ita-try pa rin nila i-work out. Kaya lang may someone dito na manloloko. May bago siyang babae. Ano yan? So, either present na tong babaeng to, o magiging present pa lang pero more like magkakaroon ng someone else sa connection nilang dalawa. Magloloko yung lalaki. Pero sino kaya to? Ikaw ba yan? Balik ba siya sa'yo? Yes or no? No. OMG. Bago. Kakaroon siya ng bagong babae. So, kung lalaki ka, edi
I-adjust mo na lang sarili mo. Kung ano ka. Kung ba yung masculine o feminine energy, pero more like babaeng energy yung bida dito. O babaeng tao. Actually, kung dito friend ay kilala mo, ipapalit sa kanya. Kung di niya friend ay someone na kakilala mo ang magiging new woman o new person ng person mo, OMG. So, maglolokohan silang dalawa. Pero, yung lalaki pa lang magloloko. Sa bagay, kung siya yung naging cause ng hiwalayan nyo, edi karma niya na yun, di ba? Parang ipagpapalit siya sa someone na mas bata sa kanya. O someone na di pa kasal, malamang. Pero pwede rin naman yun, di ba? Pumatol sa kasal na pero separated sila. Kasal pa rin. Yun nga lang, separated. Hindi nga lang legally. So, yan ang kwento dito. Ano kayang possible zodiac sign? So, ang clue natin, pwede tumama sa iyo, sa person mo, sa other person, at sa new person ng person mo, OMG. So, Aquarius, Sagittarius, Aquarius ulit. Ano to? Gemini, Virgo, Scorpio. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye for now.